Barangay at SK elections na sa Lunes. May paalala ang COMELEC sa mga dapat ihanda ng mga boboto. Habang sa Quezon Province, may naitala na namang insidente ng karahasan. Sugatan ng isang tumatakbong barangay chairman sa Pamamaril. May report si Tina Panganiban Perez. Bukod sa pagbabantay sa papatapos ng kampanya, binabantayan din ng COMELEC ang mga isyu ng karahasan at vote buying. Kabilang dyan ang umano'y pamimili ng boto ng mga taga-Malabon kung saan isang babae ang nahuli sa aktong namimigay ng pera. Naganap ito sa isang bodega sa Navotas. Tinatry kasing buksan yung mismong laptop. Nandun nakalista kung sino yung mga dapat nabibigyan at yung mga botante na mabibinipisyuhan ng tigta 300 piso. At the same time kung sino yung mga nasa likod. Merong opisyal ng isang city government at merong mga barangay officials o barangay candidates actually. Ayon naman kay Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr., baka hindi na ma-disqualify ang kandidato pero maaari siyang maharap sa criminal case. Sa ngayon halos 30 na ang may petition to disqualify dahil sa vote buying. Samantala sugatan sa pamamarilang isang kandidato sa pagkabarangay chairman sa Barangay Malaya sa General Luna, Quezon Province. Ayon sa mga saksi, sakay na motorsiklo ang dalawang naka-face mask na suspect. Inooperahan sa ospital ang kandidato. Paalala naman, ipatutupad ang liquor ban sa October 29. Sa mga botante, maghanda ng ID at listahan ng mga iboboto. Sa Palawan, mahigit 2,000 pulis at sundalo ang hinahanda para sa magiging seguridad sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.